Binabati ko po kayo ng masagana at pinagpalang umaga. Amen? Ating pong Sunday service, ito po ay live. Pati rin po sa mga viewers natin, mapagpalang umaga sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay sa gawain ito. At sa ating mga first-timer, hindi po kayo nagkamali at hindi aksidente na kayo po ay narito. Sapagkat sa Diyos ay walang aksidente at walang na-aksidente. Amen? Sapagkat lahat ay nakaplano sa Diyos. Na ikaw ngayon ay uupo dyan at ikaw ay makikinig ng salita ng Diyos. Hindi mo yan alam, pero nakaplano yan. Ay plano ng Diyos yan sa buhay mo. Amen? Our message entitled this morning is about supernatural favor. Ano po ba ang supernatural favor? Dito po sa text natin, sa Genesis 39, 20, and 23, makikita natin how to receive God. Nasa midlife crisis po yung ating microphone. So, kailangan niya i-revive. Ano po? Kailangan siya i-restore. So, dito po sa text natin ay makikita natin how to receive God's supernatural favor. So, kung tayo po, isang kwento sa natural at supernatural. Kung ikaw po ay nasa iyong career, age, na may kakayahan ka na mag-ipon, magtrabaho, magkaroon ng income, at kung ikaw ay nagkakaroon ng income, halimbawa, minimum mo ay 12,000 a month. At ang ginagawa mo, ang 20% ng iyong income ay iyo pong tinatabi. Sinesave mo. So magkano po yon? Yung 20% ng 12,000 is equivalent to 1,400 a month. Tabi mo yon, ipon mo yon. At magkano matitira sa iyo? Wala problema, basta ikaw ay mag-a-adjust. At pagdating po ng 10 taon, 20 taon, o ikaw ay tumanda na bago ka mag-senior, ito po ay meron ka ng milyon. Amen? Dahil ikaw ay nag-ipon, nagbigay ka ng pagkakataon ng 20% ng kinita mo nung bata ka pa, ay inipon mo, kaya hindi ka magiging pabigat, ikaw ay pag-aagawan pa, hindi ka pagtatabuyan pag tumanda ka. Amen? Nagiging milyonaryo ka, may pera ka. Amen? Sapagat pag tayo po ay tumanda na, lahat ay mauubos. Mauubos yung lakas natin. Amen? Mauubos din yung beauty. Amen po? Mauubos din yung ating mga talento. Pati buhok, mauubos. Ayan. So, yun po, ang tawag doon ay natural favor. Ano naman ang God's supernatural favor? Pag sinabing God's supernatural favor, ikaw ay magiging very, very, very rich. Kapag binigay mo ang iyong 10% sa Panginoon, ikaw naman ay magiging very, very, very rich person. Bakit po? Sapagkat ang bangko pwedeng magsara, pero ang Diyos hindi pwedeng magsara. Hindi nauubusan ang ating Panginoon. Kaya mayaman na mayaman ka kung ikaw ay nagbibigay sa ating Panginoon. Sabi nga ng 2 Corinthians 9:7, walang pilitan. Kailangan kapag nagbibigay ka, decided talaga na gustong-gusto ng puso mo. Amen? So dito po ay makikita natin, sa sinabi ko, yung supernatural at saka natural favor. Amen? Ngayon, how to receive God's supernatural favor? Tingnan natin ang Genesis 39, 20 to 23. Genesis chapter 39, 20 to 23. Sabi po ng verse 20,
Then Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were confined. And he was there in the prison, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Verse 22, and the keeper of the prison committed to Joseph's hands all the prisoners who were in the prison. Whatever they did there, it was his doing. Last verse, the keeper of the prison did not look into anything that was under Joseph's authority, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it prosper. Amen? May the Lord bless upon reading of His Word. Dito po ay makikita natin sa verse 21, babalikan natin, sabi, merong word na supernatural favor. Sabi, but the Lord, verse 21, Genesis 39, but the Lord was with Joseph and showed him mercy, and He gave him favor. Amen? Ang Diyos po magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, minamahal namin Diyos Ama. Nagpapasalamat kami sabagat sa pagkakataong ito ay muli kaming malaya na makinig ng isang katotohanan na hindi lang magpapalaya sa amin sa kahirapan, kundi isang katotohanan na kami ay magiging pagpapala pa sa mga tao nangangailangan at sa pangailangan ng iyong simbahan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na iyahayag. At Panginoon, dahil Ikaw po ang nagsabi, ang katotohanan mo ang magpapala, magpapalaya, magliligtas sa amin. Ang lingkod mo ay laging maibaba at Ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. We ask the Holy Spirit and your favor as I preach your word. In Jesus' name, amen and amen. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po ng verse 21, the Lord was with Joseph and showed him mercy, and He gave him favor. Supernatural favor, yun po ang binigay ng Diyos kay Joseph. Supernatural favor cannot be earned. It is a gift. It is the kind of favor that God wants us to receive. The way we obtain it is by simply believing it and receiving it from God. So ano po ibig sabihin? Hindi po natin kaya ng ating effort matanggap ng iyong mga lakas at gawa ang supernatural favor. Ito po ay binibigay ng Panginoon. Ito po ay regalo. Amen? At ito po yung favor, na isang klaseng favor, supernatural, na dapat matanggap natin. At simple lang, paniwalaan natin ito, at ito'y matatanggap natin sa Panginoon. Bakit po meron si Joseph supernatural favor? Dito po ay pag-aaralan natin yung pong nangyari, bakit si Joseph ay nakatanggap ng supernatural favor. Tatlo po ito. He maintained a good attitude. Yung po ang una, at minmaintain niya ang kanyang relationship, at minmaintain niya ang malinis sa pamumuhay. Amen? So mamaya, yan po ang pag-uusapan natin. Kaya po naroon ang supernatural favor. Ano bang meron? Ano bang nangyari sa buhay ni Joseph sa kanyang katapatan? Hindi po lahat ng nangyari ay maganda sa katapatan na ginawa ni Joseph, sa mga mabubuting ginawa ni Joseph. Ang pinakamaganda roon ay nakatanggap siya ng supernatural favor of God. Amen? Sabagat si Joseph ay naibenta ng kanyang mga kapatid. Amen? Pinagtulungan. Marahil isa ka rin sa mga napagtulungan, nakaranas kanyan.
At pagkatapos ay naibenta siya, kaya po nakarating ng Egypt. At isipin po natin, yung buhay ni Joseph, bakit nakulong? Dahil umiwas siya sa masama. Iniwasan niya ang kasalanan na karumal-dumal sa Diyos. Na araw-araw ay nilalapitan siya ng asawa ni Potiphar na boss ni Joseph, na pinagkatiwalaan si Joseph sa buong palasyo, except yung asawa lang. At alam ni Joseph, hindi pinagkatiwala ni Potiphar sa kanya ang kanyang asawa. Lahat pwede niyang pamahalaan, pero except ang asawa. Amen? This time, mapapansin natin, makikita natin ngayon, bakit niya na-receive ang supernatural favor. At marahil, isa rin yan sa gusto mo. Isa rin yan sa pangarap mo. Wala pong aayaw sa supernatural favor. Amen? At si Joseph po, nakulong siya dahil po tinanggihan niya ang kasalanan. Gusto ng asawa ni Potiphar, dahil crush na crush si Joseph. Amen? Type niya si Joseph, kaya araw-araw, siya na ang gumagawa ng paraan. Sabi ng asawa ni Potiphar, sige na naman, sipingan mo na ako, magsiping tayo. Ayoko nga, sabi ni Joseph. Sumunod na araw naman, huy, ano ka ba, para ka namang parang walang pakiramdam. Sige na, sipingan mo. Ayoko nga eh. Sunod na naman ang araw. Ikaw talaga, parang di ka tao. Parang wala kang damdamin. Sige na, magsiping na tayo. Sinabi ng ayoko eh. Talaga pong hindi po si Joseph na naging marupok that time. Amen? Pero kapatid, kung naging marupok ka, nandirito ka, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Amen? Magiging matibay ka rin. Amen po. At kaya po ang ginawa ng asawa ni Potiphar ay gumawa ng paraan. Siya na ang gumawa ng paraan. Kaya nung nakakita yung asawa ni Potiphar ng pagkakataon, ginawa niya ay sinunggaban niya si Joseph. At nang sinunggaban niya si Joseph, pupupugin niya ng halik para matukso na. Pero nakatakas si Joseph, nakatakbo, nahablot ang kanyang balabal. Sabi po ng Bible, yung kanyang balabal ang nahablot. At iyon ang naging katibayan ng asawa ni Potiphar. Kaya nakulong si Joseph. Amen? Subalit sa kanyang pagkakulong ay merong favor sa loob ng kulungan habang nakakulong siya. Ang sabi ng verse 21, the Lord gave him favor. At paano niya ito natanggap? Mamaya, tutuloy natin. Pag-aralan muna natin ano ba ang supernatural favor. Liwanagin muna natin mabuti. Baka pag-uwi mo at nagkatanungan tayo, ano ba yung pinrich ni Bishop? Ay, oo, ang ganda. Ano nga? Ang ganda eh. Talaga? Oo, ano nga? Ang ganda. Dapat maintindihan mo. Supernatural favor does not depend on pleasing people all the time. It depends on God's grace to give acceptance and to sustain it. Nakabase ito, nakadepende ito doon sa habag ng Panginoon. Amen? Na siyang bubuhay sa atin, magpapalakas sa atin, aalalay sa atin. Hindi yung ma-please mo yung tao. Amen? Kahit na po lahat ng tao i-please mo, malulungkot ka pa rin. Sabagat hindi yan ang purpose mo, bakit ka na born again, bakit ka naglingkod sa Panginoon, ang purpose mo ay to please God. Amen? Hindi po tayo makakaranas ng supernatural kung ipiplease lang natin lagi ang tao. Hindi naman masama, pasayahin mong tao.
Pero hindi po natin ma-obtain ang supernatural favor kung ipiplease mo lang ang tao. Kasi yung katabi mo, mabuti yan, maganda yung sasabihin mo. Pero hindi sa buong buhay mo, masasabi mo, mabuti ang katabi mo. Magsasalita ka rin dyan ng hindi mo gusto. Why? Dahil hindi naman tayo perfect. Amen? At isa ako sa hindi perfecto. Kaya nyo ko siraan kahit anong ganda ng pinepreach ko. Pero totoo sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo kayang iligtas talaga. At hindi ko rin kayo kayang baguhin. Ang Diyos ang magbabago ng buhay nyo, ang Diyos ang magpapala sa inyo, ang Diyos ang magtutuwid sa inyo, ang Diyos ang lahat ng gagawa ng mabuti sa inyo. Kakasangkapanin lang ako. Amen? Ang Diyos ang magliligtas sa inyo, ang Diyos ang magpapayaman sa inyo. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng karunungan. Amen? So, hindi po nakadepende na ipiplease mo ang tao. Although Joseph was unfairly punished and imprisoned for something he did not do. Di naman niya ginawa yun eh. Pero nakulong siya. The Lord was still with him and took care of him. Nandun ang Diyos kay Joseph at iniingatan pa siya. That is what we call supernatural favor. The lesson the Lord wants us to learn from this example and others, we will be looking at is the fact that despite what happens to us in life, we can have favor with God and with other people. Anuman ang mga nakaraan sa buhay mo, anuman ang mga nangyari sa iyo, tingnan natin ang magandang lesson na pinapakita ng Diyos ngayon dito po sa katuroan na ito. Amen? As a believers of Christ, God wants to give you favor just as He gave favor to Joseph. Kung paano ginawa ng Diyos yon, gagawin din sa iyo ngayon ng Panginoon. Amen? Therefore, in order to receive favor, what must we do? First, maintain a good attitude. Maintain a good attitude. Huwag yung ngayon mabait ka paglabas mo, hindi. So we must maintain what we attain. Nung hindi ka pa born again, wala naman talaga mabuti sa buhay mo. Kahit ako po, wala namang mabuti sa buhay ko. Kung hahalukayin mo lang ang buhay ko, hindi po maganda ang buhay ko. Dahil bata pa lang, nalulung na sa bisyo. Amen? Lumalaban pa, sumasagot pa sa magulang. Istambay pa dyan sa kalsada. Uwi lang ng bahay para kumain. Hindi nagtatrabaho, umaasa sa magulang. Amen? At nang dumating na rin, nang ako'y naging pastor, minsan nagkakamali pa rin ako. Kaya ginagawa ng biyanan ko, pinapag-pray ako. Amen? Para lalo akong bumait. Kaya thank you sa aking biyanan. No? Tayo ka nga, Nay. I'm proud of you, Nay. Na siyang, Nay, tayo ka, Nay, kung kaya mo pa. Magaling ka na. Amen? Yan po ang aking biyanan para sa hindi po nakakakilala. Siya po yung lagi nagpe-pray sa akin. Amen? At lagi po yung concern sa akin. Pag ako bumibiyahe, alis ako, nakita niya ng malakas ang ulan. Sabi, huwag kang umalis. Bakit po? Madudumihan ang sasakyan mo. Concern po siya. Okay, so maintain a good attitude. Hindi naman lahat sa buhay natin ay maganda. Pero meron tayong ugaling maganda na dapat i-maintain natin, na-attain natin yan. We must maintain what we attain. Amen? Pag sinabing maintain, alagaan mo, ipagpatuloy mo, maging consistent ka dyan sa kabaitan mo. Hindi pag dumating na yung problema, swangit ka na. Amen? You must do what Joseph did and believe. Kung ano ang ginawa ni Joseph, kung ano ang kanyang pinaniwalaan, gawin natin din. Gawin mo rin. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo, huwag ka mahiya. Amen? Ano bang meron kay Joseph? Joseph maintained a good attitude in a bad situation. Amen? Yung bang mabuti mong ugali dahil masama na yung sitwasyon, nandyan pa ba? Si Joseph ay kanyang ginawa iyon.
He maintained a good attitude in a bad situation. Maraming mga hindi maganda na sitwasyon sa bahay, sa trabaho, amen? Sa iyong paglalakbay, sa kalsada, amen? Joseph had a faith attitude and God gave him favor. Amen? Faith attitude. Isang attitude na mayroong pananampalataya. Hindi yung kagagaling mo lang sa revival, kagagaling mo lang sa church. Pagdating mo ng bahay, iba na yung bibig mo. Walang faith. Kung may nakita ka na hindi maganda, have faith in God. Pag-uwi mo ng bahay, hindi naglinis yung anak mo, natulog lang naman. Ni pinggan, hindi inugasan. Ikaw na galing sa simbahan, nagtaas ka ng kamay, na ipag-pray ka, ngumangal ka nga. Pag-uwi mo ng bahay, ganun pa rin dapat. Faith attitude. Ikaw, sinabihan ka ng asawa mo, hindi mo nagustuhan. Kumalma ka lang, hindi ka umaalma. Kalmado ka lang. Amen? Yung kapatid mo o yung kapitbahay mo, nung wala ka sa bahay nyo, pagdating mo, nandyan na yung mga kalat sa harapan ninyo. Amen? Yung kapatid mo, yung bayaw mo, yung pamangkin mo, yung asawa mo, i-maintain mo ang faith attitude. Amen? Para bigyan ka ng favor ng ating Panginoon. When God's favor is upon you, people will like you for no particular reason and will want to bless you. Amen? Kapag andyan ang favor ng Lord, hindi ka kainisan ng tao. Hindi ka pagtatabuyan ng tao. Amen? Sipin niyo po yung parang kagaya ng bata. No, yung batang maliit, meron kang ginagawa, maya-maya dumating na yung bata, yung apo mo, yung pamangkin mo, o sino pa man. Tumawa ka na. Tuwa ka na, nakalimutan mo na yung gagawin mo at lumapit ka na, gusto mo nang kalungin. Kasi meron siyang favor. Ganon din dapat tayo. Hindi yung pagbata lang tayo may favor, kahit matanda na tayo, hindi tayo kinakainisan. Pag tinawag kang kumain at umupo ka sa lamesa, baboy na naman ulam, hindi ganun. Buti nga may baboy ka eh. Eh yung iba, faith lang. Ano ulam natin? Lechon. Ano? Asaan? By faith. Darating. Ikaw nandyan na. Amen? Faith attitude. Para mayroong favor of God, i-maintain mo yan. Good attitude. Amen po? May mga tao, hindi po manghihinayang na i-bless ka. At kung alam mo na ikaw ay talagang mayroong favor of God, hindi ka rin nalulungkot kung merong mas higit sa iyo na binibigyan ng pabor. Dahil alam mo, meron kang favor of God. Amen? Second, maintain a good relationship. Alam niyo po, nung tayo ay born again, at nakakilala kay Lord, at siya na naghari sa atin, nagkaroon ka na ng personal na relasyon sa Diyos. Amen? So dapat i-maintain mo yan. Hindi sa sunod na linggo, wala ka na naman dito. Nakalimutan mo na yung personal na relasyon mo sa Panginoon. Tapos babalik ka na naman pagka marami ka ng mga kabigatan sa buhay. Hindi po yun. Hindi yun ang magiging dahilan para sa supernatural favor of God sa buhay mo. I-maintain mo yung relasyon mo sa Panginoon at dahil mini-maintain mo ang relasyon mo sa Diyos na maayos at mabuti, kaya mo ring i-maintain ang mabuting relasyon mo sa iyong kapwa at sa pamilya mo at sa ministry mo. Amen? In Genesis 45, verse 4 and 5, sabi ni Joseph, nang dumating ang kanyang mga kapatid, dahil 2 taon na mayroong kahirapan, kagutuman, at ang kasaganahan ay naroon lang sa Egypt. Sa iba't ibang bansa, ay wala pong pagkain. Kaya pumupunta ang tao sa Egypt. At dumating po ang mga kapatid ni Joseph. At nagpakilala si Joseph. Yung relasyon, minintay niya. Kapatid niyo ko.
Hindi na siya pwedeng makilala sapagkat siya po ay prime minister na. Pangalawa na siya. Na-promote na. Yun yung supernatural. Pero minentain pa rin niya ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Amen? Tayo dapat ganun din. Maintain a good relationship. Sabi ng Genesis 45, verses 4 and 5, sabi, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, ako yung binenta nyo. Ako yung kapatid nyo na binenta nyo. Ako yung mga winalangyanin nyo. Sabi niya, ako yun. Nagtataka yung mga kapatid, napakaganda lang suot. Malaki ang katungkulan. Nagtataka yung mga kapatid, hindi na talaga siya pwede makilala. Kapatid, tayo ba na may maintain natin? O ayaw mo nang i-maintain yung magandang relasyon mo kasi nasaktan ka? Amen? Sa church, ayaw mo nang gawin yung dati mong ginagawa kasi nasasaktan ka, kinokontrol ka. Now, do not be distressed, yun ang sabi niya. And do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. Para iligtas ang mga tao sa kagutuman. Kaya ako'y narito. Kaya wag na kayo. Wag na kayong magalit sa sarili nyo dahil binenta nyo ako, dahil ginawa nyo ako ng kawalang yan. Wag na yan. Kapatid nyo ako, ginawa ito ng Diyos. Para sa mga tao, para sila'y mabuhay, para sa ikabubuti ito ng marami. Kaya ginawa nyo yan sa akin. Wag na kayong magalit sa inyong sarili. Wag na kayong malungkot. Mahal kayo ng Diyos. Amen. Nagagawa ba natin yan? Sa mga tao, nami-maintain ba natin? O hindi ka na magpapakita? Amen. Hindi ka nagagawa ng mabuti. Hindi ka na magkakaroon ng initiative kasi inis ka na. Hindi ka nagagawa ng kusa na maganda. So kapatid, to receive God's supernatural favor, kahit hindi maganda ang ginawa sa iyo, hayaan mo yung hindi maganda na yon dahil may purpose ang Diyos para magamit ka ng Panginoon. Amen? Kagaya po ng lapis, hindi naman pwedeng magamit ang lapis. Kung ang lapis ay walang tasa, kailangan tasahan muna ang lapis. At tayo, para tayong lapis, kinatasahan tayo. Pagpudpud na, tatasahan ulit tayo para magamit tayo. Hanggang ngayon, di ka pa nagagamit, baka hindi ka nagpapatasa. Ayaw mo na ikaw ay mabalatan, ayaw mo na ikaw ay masaktan, ayaw mo na ikaw ay mapahiya. Pag nag-aakay ka ng mga kaluluwa, kahit ayaw mo, masasaktan at masasaktan ka. Testing yan. Amen? Kaya nga sabi ni Joseph, mga kapatid, sabi niya, in verse 6, for 2 years now, there has been famine in the land, and for the next 5 years, there will be no flowing and reaping. Ang susunod pa na 5 taon, walang aanihin, walang baka sa kulungan, walang bunga ang ubas, walang aanihin sa bukid. Sabi niya, sa kanyang mga kapatid, minimaintain niya yung relationship. Bumalik kayo ulit dito, 5 taon pa. Amen? Hindi niya sinabi, eto last na ninyo ha. Kayo kasi, ginawa niyo sa akin hindi tama. Ay, babalik dito ha. Hindi niya ginanon. Sabi niya, I am your brother. Huwag na kayong magalit, kalimutan na ninyo yon. Ginawa ito ng Diyos. May paraan siya at may purpose. Maintain your relationship. Amen? Mas maganda naman, ganun ang iyong response. If you find yourself in a situation in which you are being harassed, if you find yourself persecuted or discriminated, if someone is trying to take something from you that rightfully belongs to you, wherever it is, your home, your reputation, or anything in life, please don't try to retaliate.
by seeking natural favor. Ano man niyang ginawa sa iyo, amen? Ano man nangyari sa iyo, pinayagan niya ng Panginoon. Kaya ngayon dapat mag-move on ka na. Amen? Mag-flow na dapat sa iyo ang blessing ng Panginoon. Kaya ang dami mga hadlang na hindi mo alam na dinadaya ka ng dyablo. Kaya ang iniisip mo na lang, wala akong supernatural favor. Pagtanda ko, baka walang mga anak ko na susuporta sa akin. Hindi na ako makapagtrabaho. Kapatid, hindi ganoon. Hanggang tumanda ka. Yung supernatural favor, through the years yun. Amen? Habang ikaw ay nabubuhay hanggang pagbabalik ng Panginoon, pangako niya yun. Dahil ang Diyos hindi nauubusan. Ang bangko nauubusan. Kanino ka magtitiwala? Sa bangko lang? Sa Diyos pati. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon na nagbibigay ng supernatural favor. Ano ba nangyari sa buhay mo? Amen? May kumuha ba ng mana mo? Amen? Naharas ka ba? Persecuted ka ba? Discriminated ka ba? Don't try to retaliate by seeking natural favor. Amen? Dahil ikaw ay marunong matalino na saktan ka. Because despite how hopeless things may look from human perspective, God can lift up and He can bring down. Sa tingin ng tao, no po, yung tingin ng tao, iba sa tingin ng Panginoon. Ang Diyos ang nagtataas at ang Diyos din ang nagbababa. Amen po? Doon sa paningin ng tao, parang wala ng pag-asa, pero sa Panginoon, despite huwag kang gagawa ng natural favor para dahil nag-retaliate ka. Every single day, when you go to work, ano gagawin mo? You should say, I believe that the light of the Lord shines upon me and that I have favor with everyone, with good and with man, with God and with man. Amen? Meron tayong favor, good favor with God and with man. Papasok ka sa trabaho, araw-araw. Yun ang sasabihin mo. Nagliliwanag ka, ang ilaw ng Panginoon ay nagliliwanag sa iyo. Amen? Nagliliwanag ka, nagniningning ang mukha mo, hindi yung laging malungkot ang mukha, galit ang mukha, hopeless ang mukha. Hindi yun ang supernatural favor. Yung kumikinang lang ang mukha mo. Amen? Yung supernatural favor, yung glory ng Lord nasa iyo, mahalaga na po yun. Kesa ang dami-dami mong pera sa bulsa, dami mong pera sa bangko, marami ka mga naipon, pero mukha mo sambakol. Minsan, wala ka nang pera, sambakol ka pa. Ano mangyayari sa iyo? Amen. Magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil dumadaan ka ng pagsubok para i-purify ka ng Panginoon. Amen. Yung asawa mo, pagpapalaya sa iyo, hindi yung magsawa ka na. Huwag mong alisin yung A, no? Asawa mo pa rin yan. Kasama mo pa rin yan. Pinag-isa pa rin kayo ng Panginoon. Kaya bawat araw, pag nagtatrabaho ka, dapat magliwanag ang Diyos sa iyo. Amen? Nasasabihin mo, may favor ako ng Lord. May favor ako ng tao. Hindi yung naiinis sa yung tao, parating ka pa lang, naiinis na. Kung ang tao ay merong supernatural favor, lalo na sa ministry, hindi ka kainisan. Hindi yung pag dumarating ka, ayun yung tamad doon. Tamad mag-attend. Di ba? Ayun na yung late dumating. Dapat, ayun si sister. Aga talaga ni brother. Talaga sipag nila. Di ba? Mas maganda sinasabi, ayan na yung pag may trabaho, umaalis na. Pag may gagawin, tumatakas na. Hindi ganun ang merong supernatural favor. Alam mo, sa isang kumpanya, sa mga nagtatrabaho, kaya ka nandyan sa kumpanya, inilagay ka dyan ng manager para maging kasangkapan ka at mabigyan mo ng solusyon ang problema ng kumpanya. Kaya the more na marami kang nasusolusyonan sa iyong kumpanya, lalaki yung pera mo.
susweldo ka ng malaki. At ikaw ay kabahan na. Amen? Mag-isip ka na kung sa pinapasukan mong kumpanya, wala ka nang ginagawa. Amen? Halimbawa, ang kumpanya mo, yung bahay. O ikaw ay naglilinis ng bahay. Ikaw ay nag-aayos ng bahay. Ikaw ay nagugas ng pinggan dyan. Ikaw ay naglalaba dyan. Ikaw ang nagme-maintain ng bahay nyo. O ibig sabihin, yung kumpanya ng bahay mo, nagiging ano ka? Meron kang favor. Kahit yung kapitbahay mo lang, mabibless sa iyo at sasabihin, sipag naman ng tatay na yun, no? Kahit matanda na, medyo pero makita mong sipag, Yung bahay nila, nililinis, O di ba, favor na yon kasi ang gaganda ng mga nguso niya, pulang-pula, pero yung mukha, ang postura, pero yung bahay, mukhang basura, di pa pangit. Amen? Maganda yung natutuwa yung tao pag nakita ka. Amen po? Hindi yung major ka nga. Pagdating mo, ayan na si major. Uy, major, ano major? Major problem. Kung meron kang favor of God, ayun na siya, halika kayo. Ay, alam mo ba, kahapon kasi, yung talagang tutuwa ko sa iyo Halika nga dito, halika. Di ba? Maganda. Kasi yung may ranggo ka nga, hindi naman nila nagugustuhan. Minsan, ranggo mo, general. Yan na si general. Ano general? General problem yan Hindi ka dapat problema. Ikaw ang nagsusolusyon ng problema. And that is supernatural favor of God. Amen. Sa church, hindi ikaw yung naggagawa ng problema. Sa school nga, tinuturo, pag nakakita ka ng mga kalat dyan ng mga balat ng candy, daputin na ng mga estudyante. Amen ba? So, the word grace and the word favor are both translated from the same Greek word charis. Amen? Charis. Favor like grace cannot be both by faith. Grace is the power to transform us and to change our circumstances. Pag nasa iyong favor ng Lord, nagbabago sitwasyon. Amen? Di ba maganda na higaan mo ngayon? Yung anak ko si Sebi Boy, maganda na ang kanyang kama ngayon. Amen? Meron siyang favor ng Panginoon. Nakita ko, nakahiga siya, lagi nagsiselfone. Magbabago ang buhay nito. Bibilang ko to ng kama. Magbabago buhay nito. Kasi may favor. Kasi po, lagi siya nagpapasaya nung maliit pa siya. Ngayon, parang tahimik na siya. Nung aking in-interview, bakit tahimik ka na? Meron ka na bang mga tinatago? Sabi ko sa kanya. Meron ka bang nagawang malaking kasalanan? Siniraan mo ba ako? O anong mga ginawa mo? Sabi niya, wala po. Ay, bakit tahimik ka? Kasi po gusto ko marami kaibigan. Sino best friend mo? Si Kiko o si Vincent? Bahala na siya. So, ang grace and favor, nagbabago na circumstances. Amen? Nagtatransform ng buhay natin. Sabi ni Joyce Meyer, author siya ng God's Supernatural Favor, sabi niya, one of the 25 names of the Holy Spirit found in the Bible is the Spirit of Grace. 25 names na nasa Bible, Spirit of Grace. It is by God's Spirit of Grace that we find favor with God and man. Amen po? And number 3, puro maintain ito, na na-attain natin. Amen? Maintain your righteousness in Christ. Dahil kay Kristo ay naging matuwid ka. At dapat yung pagiging matuwid na yan ay i-maintain natin, alagaan natin, panatiliin natin, maging consistent tayo. Kasi ang dyablo, sasabihin ng demonyo, hindi ka matuwid.
makasalanan ka pa rin. Yan, sasabihin ng demonyo, kaya tigil mo na yan, born again na yan. Tignan mo yung mga nasa loob na born again na yan. Hahanap at hahanap talaga ng mali. Ang demonyo, i-discourage ka. Nasasabihin, nakasala ka na naman. Wala ka talagang pagbabago. Pero ano sasabihin ng Diyos? Pag nakita ng Diyos, nagkasala ka, anak, lumapit ka sa akin. Ako ay tapat at banal na patatawarin kita. Huwag kang lumayo. Nang si Eva at Adan ay nagkasala, hinanap ng Diyos. Amen? Hindi sinabi ng Diyos na pag makita niya, kayo talaga mga, mga matitigas ulo niyo. Hindi siya ginanon. Ano ginawa niyo ba? Sabi ng Diyos sa kanila, nahiya po kami. Ba't kayo nahiya? Kasi ang ginawa nila, pinagdudahan nila ang salita ng Diyos. Isa pong kasalanan yan. Isang kasalanan yan na hindi mo na maintain ang righteousness of Christ pag pinagpagdudahan mo ang pangako ng Diyos. Lahat ng nakasulat sa Bible na pinangako ng Diyos, huwag mong pagdudahan dahil ang Diyos ang nangako. Pwede mong pagdudahan ang politiko. Pero wag ka nang pwede kang magduda sa kanya, magdalawang isip, pero wag mong kalabanin sila. Amen? Sila man ay corrupt. Tingnan mo yung sarili mo, baka corrupt ka rin. Baka konting tithes lang, hindi mo pa naibigay. Kung ikaw ay nakapagbibigay ng yung tithes, ng offering, aligid sa lahat, mga pangailangan sa church, meron kang supernatural favor. You are blessed by the Lord. At lahat ng mga tinatanim mo, papatubuin ng Panginoon. At dahil ikaw ay nagtatanim, palalaguin ng Diyos at padadamihin ang mga binhing itatanim mo. Hindi ka mawawalan ng harvest, meaning. Amen? Hindi ka maubusan ng harvest. Sapagat iba ang paraan ng Diyos sa pagyaman at iba ang paraan ng tao sa pagyaman. Ang paraan ng Diyos, pag pinayaman ka ng Diyos, for life. Amen? Kung ang nagpayaman sa iyo ay tao lang, limitado. Pero kung ang Diyos ang nagpayaman sa iyo, for life. At dahil Diyos ang nagpayaman sa iyo, at dahil totoo kang mayaman, mapagbigay ka. May mga taong mayaman, wala man lang matulungan sa pag-aaral ng tao. May pera siya, hindi ba lang tumulong sa pag-aaral ng tao. Amen? Ang tunay na mayaman, mapagbigay. Kung anong meron siya. Hindi madamot. Hindi kuripot. Yan po ang righteousness in Christ. Kapag tayo nagbibigay, we are building relationship. Kaya, huwag ka magsawa magbigay. Galatians 6, 9, and 10. Harvest ka pagdating ng panahon. Amen? Hallelujah. So, maintain your righteousness in Christ. Dito sa Genesis 39, verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived the house of his Egyptian master. Ano pong ginawa ng Diyos? Dahil ang Diyos ay merong supernatural favor na ibinigay kay Joseph, nag-prosper si Joseph. Yumaman si Joseph, sumagana ang buhay ni Joseph. Kapatid, hindi ka narito para manatili kang mahirap. Kung ikaw ay pinanganak na mahirap, at nang ikaw ay na-born again, as long as you maintain your righteousness in Christ, hindi ka magiging mahirap. Amen? Hindi ka mauubusan ng pagkain. Araw-araw, 3 beses ka kakain, may kasama pang merienda. At ang mga pagkain mo, may sobra pa, makapagbibigay ka pa, mapapakain mo pa yung aso at pusa. Amen? Ganun po nangyari kay Joseph. Sipin niyo po yung 7 taon na taghirap doon sa lungsod o lugar ng Gosen. Sila lang ang mayroong pagkain. Sila ang hindi nauubusan. That is the supernatural favor. Sabi po ng master ni Joseph, si Potiphar, when his master saw that the Lord was with him,
that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes. Amen? Sa mata ng kanyang master, nakita niya na ang Diyos ay naroon kay Joseph. Amen? Kaya si Potiphar nagbigay ng favor kay Joseph. Tingnan mo, maintain mo yung righteousness. Huwag mong pabayaan na ikaw ay maging marumi ulit. Dahil sa mga salita mo lang, dahil sa pamimintas mo lang sa tao, dahil sa paninira mo lang sa tao, dahil sa pagsasalita mo ng walang kwenta, nawawala po yung righteousness. I-maintain mo yan. Amen? I-maintain mo yung pagiging matuwid. Kahit na yung mga tao sa paligid mo ay hindi matuwid, magpakatuwid ka. Sabi na 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us. Sino po yon? Ginawa siyang kasalanan. Amen? Pero wala siyang kasalanan, siya ay naging makasalanan para sa iyo at para sa akin, para sa tao. Kaya i-maintain natin na ginawa siyang kasalanan. Pero wala naman siyang kasalanan, pero dahil sa atin, dahil sa iyo, siya ay ginawang makasalanan so that in Him, we might become the righteousness of God. Wala pong pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos kung wala si Kristo sa iyo at wala kang personal na relasyon kay Jesus. Amen? Tayo ay nagkaroon ng pagiging matuwid na pamumuhay sa Diyos dahil kay Kristo. Amen? Kaya huwag mong pagsawaan ng pagdalo-dalo sa gawain ng Panginoon, pagbibigay sa gawain ng Panginoon na ikaw ay makipag-isa. Amen? Magkaroon tayo ng unity. Hindi kampi-kampi. Hindi kanya-kanya. Pagtutulungan. Sabi na Romans 3:22, righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Kapag ikaw ay naniniwala, sumasampalataya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ari yung tinatalikuran ng kasalanan, nagiging matuwid ka sa Panginoon. Amen? Yung pong buhay natin, pagpapalain ng Panginoon. Ewan ko bakit may mga tao naninigarilyo pa, may mga taong umiinom pa. Alam mo bakit sila naninigarilyo, bakit sila umiinom? Bakit sila may mga bisyo, bakit sila nagdadrag? Gusto nilang solusyonan yung problema nila. Ang magbibigay ng solusyon sa problema natin, walang iba, kundi ang Panginoon. Yung ikaw ay maging righteous na solusyonan na ang malaki mong problema. Amen? Hindi problema na wala kang pera. Hindi problema na marami kang utang. Hindi problema na lagi ka nang hihingi. Maaalis yan. Ikaw na ang magbibigay, hindi na ikaw yung laging hingi ng hingi. Amen? Hindi na ikaw yung utang ng utang, ikaw na yung magpapautang. Susolusyonan niya ng Panginoon. Dahil ikaw ay righteous, meron kang reward. Amen po? Pero kung ang buhay natin ay wala po sa katwiran ng Panginoon, kahit anong pilit mong yumaman, hindi ka pa rin sasaya. Sa Luke 2:5-22, Jesus found favor with God and man. So Jesus found favor with God and men, not only as he grew to manhood, but all through his life. Amen? Hindi lang nang tumanda siya, hanggang siya ay nabubuhay. That is the way the Lord like us to come, see ourselves as the favor of God. Gusto yan makita ng Diyos sa iyo. Amen po? Yung sarili natin na mayroong favor of God. God doesn't want to see us weak, helpless, and sinful creatures. Ayaw ng Diyos mahina ka. Ayaw ng Diyos na nahirapan ka, na wala kang kasama. Ayaw ng Diyos na maging makasalanan ka. Ayaw niyan makita na ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Amen?
Kaya yung problema mo, pasolusyonan mo sa Diyos para maging righteous ka. Hindi sigarilyo ka pa, sigarilyo. Sana yumayaman ka na, may favor ka na ng Panginoon. Naninigarilyo ka pa. Kasi bakit? Sabi, naglalaway ako eh. Kaya ako naninigarilyo. Ayun naman pala eh, di dumura ka, naglalaway ka eh. Ang dali-dali dumura. Amen? Tsaka maninigarilyo ka pa. Sabihin mo sa asawa mo, ba't ka sigarilyo? Sasabihin, kasi hindi ako makapag-isip eh. Naguguluhan ako. Kaya ako naninigarilyo. Ano sasabihin mo pag gano'n sabihin? Ay manalangin ka. Hindi sigarilyo ang solusyon. Yung righteousness of Christ. Eh bakit naninira ka ng kapwa? Sinisira mo yung kapwa mo, yung kapitbahay mo. Kasi gusto mo maibsan yung mga galit mo. Hindi yan ang solusyon. Yung favor of God, the righteousness of God na minimaintain natin. Amen? Tingnan mo si Daniel. In the book of Daniel 1, verse 8, Daniel determined in his heart not defile himself with the royal food and wine. Yung po mga pagkain ng hari doon sa palasyo, pag kinain niya yun, magiging marumi siya. Kaya ang ginawa niya, determinado siya na hindi niya dudungisan ang sarili niya dahil para lang makakain nun, para lang makatikim nun. Amen? May mga bagay sa buhay natin na dumudumi tayo, tinitikman natin. Pero naman, hindi natin tikman. Gagaya ng sex. Amen? Yung mga tumitikim na sex, hindi nila iniisip na sila ay nagiging defiled. Amen po? Ano sabi ni Daniel? He asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God made Daniel to find favor, compassion, and loving kindness. Gumawa ang Diyos ng paraan. Nagkaroon ng compassion, ng favor, at loving kindness ang buhay ni Daniel. Daniel, na-maintain din niya ang righteousness. Tayo ba? Hindi ba? Ngayon na, simulan mo na. The favor of the Lord rested on Daniel and his friends so strongly that eventually Daniel rose to become prime minister of Babylon. Sipin niyo po, may mga promotion. Sa trabaho natin, may mga promotion. Sa buhay natin, may promotion na ginagawa ang Diyos kung minimaintain natin ang righteousness because that is how to receive God's supernatural favor. Na-promote siya. Amen? Doon sa tatlo na yon, napakaganda pag i-apply mo yan, kapatid. Maintain a good attitude, maintain your relationship, and maintain the righteousness of Christ. As we close this message, I would like to encourage you to pray and believe for supernatural favor. Paniwalaan mo ito. Hindi lang ito mapakinggan mo. Hindi lang ikaw magkaroon ng faith. Dapat determinado ka. Dapat ikaw ay merong demonstration and action. Amen? Dapat paniwalaan mo. Pray and believe for favor from all those who come in contact with. Yung mga tao na mga nakakasalamuha mo sa trabaho, yung boss mo, yung kasama mo sa trabaho, yung partner mo sa business, o yung mga customer mo sa business, pray mo at paniwala ka na mayroong favor of God. Uunlad ang negosyo mo. Amen? Yung income mo, yung tinatanggap mong sweldo ng asawa mo. Ipag-pray mo, paniwalaan mo yan. Amen? Wherever you go, pray and believe that you will receive favor. Kahit saan ka pumunta. Yung pag pumunta ka sa ibang bansa, mayroong favor of God. Amen? At dapat marunong din tayo sa ating kaperahan. Hindi sapat na yumaman ka dahil sa iyong kakuriputan, dahil sa iyong kadamutan. Hindi ka pa mayaman yan. Amen ba? So, tayo po, remember,
to pray for others, to enjoy God's favor, as you leave the house to go through your day, ask the Lord to make His face shine on you. Pag ikaw pupunta ka na sa trabaho mo, dapat nagliliwanag ka rin. Naglalakad ka lang dyan sa mga kapitbahay mo, papunta ka sa church. Hindi yung, ayan na naman yung mga nagbabanal-banalan. Hindi ganun yun. Pag nakikita ka nila, ay nakakahiya. Ano, siniraan ko to. Gumaganon sila. Ay nakakahiya, ito pala yung pastor na kinuwento ko na babaero kasi nahiya na sila. Di na makatingin. Doon sila na mismo nagsasabi, nakakaya, siniraan ko, sinabihan ko to, pinagkalat ko, babaero tong pastor na, nahiya na sila. Kasi nandun sa iyo yung supernatural favor. Amen po, kahit sa mga kasamaan mo sa trabaho. Kaya pag niyaya mo yung kasama mo sa trabaho, sige, sama ko. Kasi nasa iyo yung favor of God. Yung kapitbahay mo, sige, sasama ako. Yung asawa mo, sige, sasama ako. Yung anak mo, sasabihin, sige, sasama ako. Kasi nandun ang favor of God. Pero kung wala yung favor of God, banal-banalan lang. Ikaw na lang, ikaw nga, di ka nga magbago eh. Ako pa, tigilan mo nga ako. Eh, kasi hindi ka nagliwanag. Let your light so shines before men that they may see your good works. Hindi nila makikita yung mabubuti mong gawa kung walang liwanag ni Kristo, kung walang favor of God. Amen? So ito po ang panahon. Pray and believe God's supernatural favor. Amen? Pero tingnan nyo po, don't get discouraged. Maaari ma-discourage ka. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Minsan nakaka-discourage yan. Pero hindi lagi, nakaka-encourage din yan. Lalo na pag nilibre ka sa pamasahe. At binibigyan ka at kinakausap ka. Pero don't get discouraged, brothers and sisters. Ano po sabi ng Bible? Sabi ng Bible, there will be times when believers will be persecuted. Darating din talaga. Uusigin ka. Amen? And we must keep every message balanced. Okay lang kung nausig ka sa matuwid na pamumuhay. Dahil minimaintain mo ang good attitude, you maintain your relationship, you maintain the righteousness of Christ. Nagiging balance lang ang mensahe. So ito po ang challenge sa atin. Naisin natin ang favor of God. Kung ano mga hindi natin na maintain, it is a wake-up call. Brothers and sisters, mga magulang, mga kapatid, paalala ito ng Panginoon. We must maintain what we attain. Nandiyan na sa iyan. Pagpatuloy mo ang mabuting pamumuhay, magandang relasyon sa Panginoon, mabuting ugali, at ang pagiging banal. Huwag yung paglabas mo rito, okay ka na naman. Ikaw ang magbantay sa sarili mo, huwag yung kapwa mo. Bantayan mo ang mga kilos mo, mga salita mo, mga galaw mo. Merong favor ang Lord na inanda sa iyo at gustong nakawin ng demonyo. Huwag mong ipapanakaw. I-maintain mo ang magandang ugali, ang relasyon at ang pagiging banal at matuwid. Tumayo po tayong lahat. Ang Diyos na nangako ay tapat. At siya ay dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Kailanman hindi nagsinungaling ang Diyos sa kanyang mga pangako at hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang kabuluhan. Gusto niya ngayon, taglay mo ang supernatural favor. Hindi niya ito ipagkakait sa iyo. As you surrender your life, isuko mo sa Panginoon ang buhay mo, then you will receive God's supernatural favor. Suko natin ang mga kasalanan natin. Suko natin ang mga pagkakamali natin. Gawin na natin ang matuwid. Maging tapat na tayo sa ating mga ikapu at handog. Maging tapat tayo. May nakakakita man o wala. Yes, Lord, thank you for your faithfulness is great.
Mag-worship tayo sa Panginoon. Taas natin ang ating mga kamay. O God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have been in thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, summer and winter, and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Salamat, Panginoon. Dakila ang katapatan mo. Thank you for your supernatural favor. I see all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, to me. Pardon of sin, ang Diyos ay may pagpatawad sa kanyang sa ating mga kasalanan. Thy holy presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000. For tomorrow, favor is mine, favor is mine, with all 1,000 beside. Great is thy faithfulness. Yes, Lord. Salamat sa iyong mga pangako, Panginoon. Kami narito, nagpapakumbaba kami. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung kami ay hindi nagkaroon ng katapatan. Mula ngayon, Panginoon, we ask your favor, we ask your grace. Gawin mo kami tapat, Panginoon. Great is thy faithfulness for the last time. Thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, Lord,
Tayo po'y manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. At sumunod po tayo sa panalangin. Sabihin natin, Diyos Amang nasa langit, narito po ako at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan, sa iyong biyaya at habag. Maraming salamat. Ako po humingi ng tawad sa lahat kong kasalanan, sa lahat kong karumihan. At sa oras na ito, kahabagan mo ko na aking ma-maintain ang iyong katuwiran sa aking buhay. Ako na lang mananalangin. Narinig niyo po, Lord, aming pagpapakumbaba. Umaasa kami sa iyong grace and favor. Ito po ang nagtatransform, nagbabago ng buhay namin, nagbabago na sirkumstansya. Sino man narito, Panginoon, na hindi pa nakatanggap ng God's supernatural favor, patunayan mo, Panginoon, mula ngayon hanggang sa aming pag-uwi, ay naroon ang pagsama mo, Panginoon. Kung paano si Joseph dumanas ang iba't iba na pagsubok, pero yung pala ang plano mo, Panginoon. At hindi ka namin pwedeng palitan kung ano mga plano mo sa aming mga buhay. Nawa ang aming mga ilaw ay patuloy na magliwanag upang makita nila ang mabubuti mong gawa sa aming mga buhay. Kami, Panginoon, ay gawin mong channel of blessing, kagaya ni Joseph. Hindi nagkim-kim ng sama ng loob sa mga nangyari sa kanyang buhay. Kahit na may mga parusa na hindi man dapat niya tanggapin, ay naroon ka, Panginoon. Mangyari din ito sa buhay ng iyong mga anak. Mula ngayon, Panginoon, ang buhay namin ay binago mo na. Our lives will never be the same again. Pinapaniwalaan namin ito, Panginoon, that we have received God's supernatural favor through the years, throughout life. In Jesus' name. Amen and amen.